Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 26 to 38. Sa ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na pinagkasundo sa isang lalaking nanganganlang Jose mula sa sambayanan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niluloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman." Talagang naging walang katapusan ang kanyang paghahari. Sinabi ni Maria sa anghel, "Papaanong mangyayari ito, gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka na kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at siya ay itinuring na baog ay nasa ika-6 na buwan na. Wala ngang imposible sa Diyos." Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Talagang mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ito ang sabi ni Maria sa anghel. May mga ibang kultura sa Asia, katulad ng Korea, kung saan nabibilang ang tanda ng tao simula sa paglilihi, hindi sa pagsilang. Parehas naman itong mahalaga sa buhay ng tao. Kung Pasko, ang pagsilang ang focus natin ay sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Ngayon naman ay sa paglilihi sa ating Panginoon. Ang focus ay kay Maria. Kung papaano si Maria ay nagtiwala sa plano ng Diyos at sa kanyang pagiging bukas palad, hinanda siya ng Diyos upang maging ina, at nang
ng ating tagapagligtas. At nang ibinalita ito sa pamamagitan ng anghel. Bagaman nung una ay narito din si Maria, ang sinabi niya, ang ginawa niya ay pakikinig. Nagnilay at nagtanong, naniwala at sumagot. Ang sagot niya, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Mahalaga sa kalagayan ni Maria ang pagtatanong, kung nga naman bilang tao, paano mangyayari ito sa kanya na wala naman siyang asawa. Ngunit meron siyang pagtitiwala sa Diyos. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ang tingin niya sa sarili ay utusan o alipin ng Diyos. Kahit walang kasiguraduhan, sumampalataya si Maria, walang hindi makapangyarihan sa Diyos. So, ang pagtitiwala ni Maria sa Diyos ay ganoon na lamang. Kung maglalaan tayo ng oras para sa ating personal na panalangin, mahalaga na makinig tayo, hindi lang tayo salita ng salita, kundi pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Hayaan natin siya ay magsalita sa atin. Napakahalaga yung pagkakataong iyon dahil kuminsan ang ating panalangin ay mula na lang sa ating bibig. Hindi natin hinahayaan ang Diyos. Kaya sa pagkakataong ito isang pambihirang pagkakataon para bukas palad na sumunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria. Ang pagiging bukas palad sa plano ng Diyos ay mahalaga. Hindi yung plano natin ang masusunod, kundi ang plano ng Diyos. Kaya ang pakikinig ay napakahalaga. Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin, yun ang mangyayari. Kaya maging gabay nawa ito sa atin sa panahon ng Kwaresma ngayon, na ang ating buhay ay nakalaan sa pakikinig at pagnilayan nating mabuti ano ang kaloob ng Diyos sa atin. So ito po muna si Kuya Nanding, and God bless ating lahat.